We will start with Ms. Camille Samanto of TV5. Good afternoon po, Attorney Powa and to other lawyers. I'm Camille Samonte from TV5. Sir, ano pong plano ng defense team kung paano nyo po dedepensahan? O, I know na nag-release na po ng statement si Vice President Sara Duterte denying the accusations of former Senator Trillanes and yung mga naging findings po dun sa kanyang salin at ng AMLAC. Pero paano nyo, sir, yung dedepensahan kung sinasabi po ng bise na lahat kanyang pera, ari-arian ay idineklara sa salin niya. Pero hindi po nagtutugma doon sa findings mismo, doon sa mga dokumento na pinresenta kahapon, maging yung mga financial records and transactions po na ipinakita ng Anti-Money Laundering Council. Opo. Actually, ma'am, yung salitang hindi nagtutugma is a conclusion in itself. No? Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon, of course, is something we already expected as a defense team, lalong-lalo na nung alam natin na nitong committee hearings, nababalitaan natin yung mga subpoena. So, we are expecting those things. But yung gusto ko lang i-clarify, yung hindi nagtutugma, yan yung misconception na gusto natin ma-clarify today, no? Through responding to your questions. Again, we cannot go into details on how we will defend, but syempre, iba kasi. Ang point namin is yun nga iba yung pag nasa trial na tayo kasi at least doon, we can test the credibility not only of the witnesses but even the document are being presented. Are you saying, sir, na yung mga pinresenta, example, yung mga allegations po na ipinakita ng mga dokumento ni former Senator Trillanes, is not credible enough kahit na nung tinanong po ito sa AMLAC ay na-confirm naman nila? No, I like to correct that. No, I don't want also the former senator to also get a misimpression that I'm not saying it's not credible. What we're saying is we don't know, and we need to test the credibility of all these things. In fact, even in the Justice Committee, di ba, ang sinasabi nila, we're only here for probable sa credibility just yet, di ba ganun din? So, that is why, kaya nga may trial. Kasi kung yung mga bagay na yan, credible na. So, ano pa ang, ba't pa tayo mag-impeachment trial, hindi ba? So, kami talaga, we believe that pagdating ng panahon, kung talagang ito yung matransmit sa impeachment court, we are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma, no? Yung mga pinakita kahapon dun sa mismong salin. It's siguro I don't want to get into details, but I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. What I'm saying is the way it's presented. No, the way it's presented, doon tayo magkakaroon ng pagkakataluhan. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Next, DJ Mendoza na 25. Sir, I understand. Doon sa ano muna tayo, sir, sa may AMLAC report. Yung kahapon, namili, randomly pick ng 18 transactions, if I'm not mistaken. Then, parang tila sabi ng iba ay vindicated na si Senator Trillanes with those mga sinasabi niya ng unang pahayag before. Ano yung komento ng Vice President regarding dun sa mga naging pahayag nitong si Senator Trillanes and dun sa lumalabas sa AMLAC report? Yan po ang paliwanag ni Atty. Michael Powa, no? Dito sa tanong ng media patungkol doon sa issue kahapon, no, na pinag-usapan doon, pinagkaguluhan doon na maraming namangha. Wow, sabi nila, ang laki. Bilyonaryo pala. Yung kahapon doon doon sa Congress, sa House of Congress, sa House Justice Committee, yung kahapon ang naratibo di ba? Noong nabanggit ng AMLAC, yung sinasabi na 6.7 billion transaction sa bangko ni BP Sara. Sabi ng mga matawag ko dito, mga bubo ba? Kasi hindi ko maintindihan Okay? Sabi nila, bilyonaryo pala si BP Sara, hindi pala totoong mahirap. Meron pala mga bilyon-bilyon na transaction sa bangko. Yung kahapon ang naratibo
Okay? Ngayon, mga kababayan, no? Hindi ko maintindihan kung bakit, no? Itong mga congressman, alam natin itong mga ito, matatalino yung mga yan, nakapag-aral yan, abogado, doktor, yung iba dyan, mga engineer, iba dyan, mga architect, okay? Pero nagtataka tayo mga kababayan, no? Bakit sila nag-aas ng bubo? Ako naniniwala na itong transaksyon sa bangko, alam nila ito eh. Pero kahapon doon sa hearing ng Justice Committee, nag-aas ng bubo sila. Pinapalutang nila na si BP Sara ay bilyonaryo dahil merong bilyong transaction sa bangko. Which is, hindi naman totoo kung inyong unawain, kung alam nyo ang ibig sabihin ng transaction sa bangko, magkaiba kasi yung bank transaction sa bank statement deposit. Magkaiba yun eh. Okay? Ang problema dito mga kababayan, no? Alam natin na sila ay matatalino. Pero dahil sa kanilang layunin na ibagsak, pigilan si BP Sara na tumakbo sa 2028, nag-aasta silang bubo. Ang problema dito ngayon mga kababayan, dahil sa pag-astang bubo nila, marami tayong mga kababayan na napapaliwala niya at nagiging bubo din. Nagiging bubo na rin. Dahil sa kanilang mga tao na pinaniniwalaan na hindi naman bubo pero nagpakabubo, yung mga naniniwala sa kanila ay nagiging bubo. Ayun ang problema doon. Di ba? Ngayon, kahapon kasi, no, binanggit ng AMLAC doon sa hearing na meron daw 6.7 billion transaction si BP Sara sa kanyang bank account mula 2005 o 2007 hanggang 2024. Biruin mo na. Biruin na yun. Halos 19 years. Halos 19 years. Ganun katagal. Ganun po ang span. 2005 hanggang 2024. 19 years. Ganun po katagal. Okay, ngayon, ganito mga kababayan na. Alam natin na pag sinabing bank transaction, hindi po ibig sabihin niya ay pondo o savings. Yung kabuuang pera mo sa bangko. Hindi po ibig sabihin ganun. Okay? Bigyan ko yung halimbawa ganito Ano ba yung tinatawag na bank transaction? Okay, halimbawa ganito Meron akong kotse, ikinuha ako ng car insurance, comprehensive insurance na halagang 20,000. Okay? At ang 20,000 na yon payable for 4 months. 4 na buwan. Okay? 4 na buwan. So ngayon, mag-issue ako ng cheque na 4 na cheque na tig pa 5,000. Okay? Ngayon, meron akong checking account. Ang kanyang pondo ay maintaining balance, halimbawa 10,000. 10,000 ang maintaining balance ng bangko. Okay? Ang pitsa ng cheque ko ay every 30, halimbawa April 30. Okay? Bago mag-30, magdideposito na ako ng 5,000 para doon sa unang buwan ng aking comprehensive insurance sa aking kotse. Okay? Dahil apat na cheque yon, ibig sabihin nun 20,000. Okay? Ngayon, nag-deposit ako 5,000, unang transaction yon. Okay? Pagdating ng 30 of the month, pina-engkas ngayon ng car insurance yung cheque na in-issue kong 5,000.
Pangalawang transaksyon yon. The next month, 30. Bago mag-30, halimbawa, nag-deposit ako ng another 5,000. Okay? At 30 of the month, pina-encash ng car insurance ang another 5,000 na cheque. Okay? Nagkaroon na ngayon ng apat na transaksyon sa aking account. Sa aking bank account. Another 30 ulit. Dahil ang pondo ko sa bangko ay maintaining balance lang, kailangan ko ulit mag-deposito ng 5,000 para doon sa car insurance. Sa pangatlong cheque na inisyo ko na 5,000. Pagdating ng 30, pina-encash ulit ng car insurance yung cheque na inisyo ko. Di meron na ngayong 6 pang transaction sa aking account. Pang-apat, bago mag-30 of the month, nag-deposit ulit ako ng another 5,000 para doon sa pang-apat na cheque na halagang 5,000 para ipa-encash naman pagdating ng 30 of the month noong car insurance. So, nagkaroon ngayon ng 8 transaksyon sa aking account sa loob ng 4 na buwan. 8 transaksyon. Pero ang amount nun, sa kabuuan ay 20,000. I-total mo ngayon yung 8 transaksyon na tig 5,000. Lumalabas ngayon na 40,000 ang kabuuan ng 8 transaksyon sa aking account. Ang tanong, yung pundo ng aking bangko, maintaining balance, lumaki ba? Lumaki ba? Hindi, di ba? Yun ang example ng bank transaction. Okay? Marami pa. Halimbawa, business. Kung ikaw ay negosyante. Okay? Halimbawa, ako ay negosyante ako. Bumili ako ng stocks. Wholesale halimbawa. Bininta ko ng retail. Example lang naman ito ha. Example lang ha. Okay? Bumili ako ng stocks. Bibili ako ng stocks sa isang supplier halimbawa. Ang gusto ng supplier, cash payment. Cash payment. Halimbawa lang ito ha. Wala akong hawak na cash. Nag-withdraw ako ngayon. Sa aking account, bank account. Nag-withdraw ako. Okay? Nang halagang 100,000 halimbawa kasi yung aking stocks na bibili na ay halagang 100,000. So ngayon, mag-withdraw ako ng 100,000 sa bangko. Nag-withdraw ako, unang transaksyon yon. Yung stocks na binili ko, naibenta ko ngayon. Nung naibenta ko, yung pera kinuha ko sa aking account, bank account, binalik ko ngayon. Okay? Binalik ko ngayon. So ibig sabihin, yung aking bank account, nagkaroon ng 2 transaksyon, pero yung pondo, hindi lumaki. Dahil kinuha ko lang yung pera doon sa aking account at binalik ko lang din. Pero nagkaroon ng 2 transaksyon. Yun ang ibig sabihin ng mga transaksyon, mga kababayan. Di ba? Example lang yun Example lang yun, kaya sabi ko, ang dali lang naman untindihin. Pero bakit ito mga congressman ay nag-aas ng bubo? Nag-aas ng bubo. Okay? Di ba? Alam natin ang gusto nilang iparating sa atin sa taong bayan. Alam natin ang kanilang naratibo. Ang malungkot lang, sabi ko nga, marami silang tao na napapaniwala at naging bubo dahil sa kanilang maitim, mali o masasabi natin na madilim o maitim na hangarin. Di ba? Akalaan niyo ba naman sa social media, kahapon nga, usapan na.
Usapan na sa kanto. Usapan na ng kapitbahay. Pati sa social media, usapan na. Viral na. Marami ng debate sa social media tungkol sa 6.7 na bank statement o bank transaction ni VP Sara. Di ba? Sinasabi ko, dahil sa kanilang mga kalokohan, ay marami po sila mga kababayan natin na naliligaw. Di ba? At nakakalungkot ito mga kababayan na ang ini-impeach nila by Vice President. Ang Vice President ay nagsimula ang kanyang termino ay June 30, 2022. Okay? So dapat doon lang magsisimula ang kung kailan siya naging impeachable official, doon lang dapat nagsimula ang ebidensya na ipresenta nila. Hindi Ang nangyari 2007 hanggang 2024, yung mga panahon na yun, 2007, Vice Mayor pa lang siya noon Hindi siya presidente. Ang Vice Mayor hindi naman impeachable official. 2016, Mayor si VP Sara noon. Hindi naman impeachable official ang Mayor. Bakit pati yung 2017 hanggang 2019 hanggang 2021 ginalogad nila. Ginalogad nila. Ano ibig sabihin nun? Irrelevant na yun Hindi na yung kasama sa impeachment. Ano ibig sabihin nun? Bakit ginagalogad nila? Kasi gusto nilang siraan si VP Sara. Okay? Gusto nila siraan si VP Sara. Dahil nga dyan sa sinasabing 6.7 bank transaction, nakahanap sila ngayon ng naratibo na ito, bilyonaryo pala si VP Sara. Pero kung matalino ka, alam mo hindi totoo itong kanilang mga sinasabi. Diba? Wala Yan po, nakakalungkot yan mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa ating mga kababayan, doon lang kayo dapat sa totoo, sa tama. Diba? Sabi ko nga itong mga congressman, lalo itong si Ridon, baka maya ang magiging buzzer nito, yung mga bank teller ba? Itong si Abante. Itong si Abante, kasi kahapon sabi ni Abante, naalula daw siya sa laki ng bank transaction ni VP Sara. Bilyon na nalula daw siya sa pera ni VP Sara. Okay? Sabi ko, baka dumating ang panahon, ang magiging buzzer na ito ay mga bank teller. Kasi alam ng bank teller yung mga tinatawag na mga bank transaction. Ang bira, Ewan ko ba, Wala Puro talaga, yan ko ba? Minsan nga, masasabi ko, itong mga ito, ginagamit nila yung kanilang power, ginagamit nila yung pundo ng bayan sa kanilang pamumulitika. Tulad yan kahapon, ay si Trillanes na nandun kahapon, dahil pinatawag siya ng committee, siya ay pinasupina ng committee para mag-testify. Nakakalungkot, ang dami-daming akusasyon. Yung mga tao may mga tao na nadamay pa. Okay? At sinasabi, kahapon na
napanood ko doon hapon, binabanggit siya, siya daw po ay nag-deposit. Nag-deposit noong October 24, 2011 sa account ni BP Sara sa BDO. BDO sa may SM, Lanang. Okay. Siya po daw nag-deposit ng pera sa account ni BP Sara noong October 24, 2011 at April 24, 2012. Ang problema, mga kababayan, yung bangko pala at mismo yung SM ay nagbukas. Bukas noong September 28, 2012. So, ibig sabihin, noong October 11 at April 24, 2012, sarado pa noon ang bangko. Ayan, kahit sa Google makita nyo, mga kababayan, ayan. Kahit sa Google makita nyo, ayan, di ba? Ano na ang bira ito. Paano nangyari yun? Nag-deposit daw siya 2011, 2012, April. Isarado pa ang bangko. Okay? Ay biro-biruan nga sa comment section, kung merong ghost project, flood control project, meron ng ghost deposit. Ghost na bangko. Ang bira ito. King Koy. King Koy, mga kababayan. Ano ba yan? Okay. Wala Wala, maiinis ka kasi nga, hindi mo makita sa mga congressman yung pagiging totoo. Pagiging truthful sa kanilang ginagawa. Iisipin nyo itong kanilang gustong tanggalin, Vice President na mayroong malaking mandato galing sa taong bayan na 32 million vote. Tapos ganun-ganun lang kanilang gagawin. Ang bira ito, Hindi tama Sa halip na makakuha sila ng sympathy, maniwala ka sa kanilang tao kasi nga, kaya nga nila ito ginagawa Para yung mga tao na naniniwala sa mga Duterte, supporter ng mga Duterte at maging yung tawag natin sa ngayon na undecided. Dahil sa kanilang ginagawang ito, nakalukuhan, kasinungalingan, baka lalo mabuisit sa kanilang mga tao. Diba? Baka lalo mabuisit.